Good morning guys! Ayan, kagagaling ko lang po dito sa hospital at ako'y nakagat ng aso. Grabe guys, nakakatakot makagat ng aso. Hindi sa kagat ng aso ang kinakatakot ko. Sobrang mahal, grabe. And then, kwento ko lang po, nakagat po ako ng aso ng August 1. August 1 ng 8 o'clock. So, hindi naman po malubha, kaya lang medyo may kalmot siya. And then, pagka mga 11 o'clock po, nagpaturok ako ng anti-rabies sa clinic. So, the next day, flight ko po, kaya lang, kailangan na ako mag-flight, diba? So, ang ginawa ko po, pagdating dito, after nung flight ko, before nun po, sabi nila, bawal daw akong magbuhat or ganun. Kaya lang hindi naman pwede, diba? Kasi nga, marami kang nimutso or marami kang baggage. So, wala akong magagawa. Pagdating ko sa bahay, plakda as in talaga. So, nung next day po, Friday, nakagat ako ng aso. Saturday, nag-flight ako. Sunday, pumunta po ako ng hospital sa QQ. And then, ang sabi po sa akin, tiningnan ako, yun, tingin lang, as in, tingin. Tapos, pagdating ko po dun sa QQ, ang sabi niya, bumalik daw ako ng Monday kasi pangatlong araw ko. Ngayon, bumalik po ako ng Monday, tinurukan ako nila. So, akala ko, yun ay anti-rabies na. So, may balik pa po ng 7 days. Ngayon, after 7 days, bumalik nga po ako dito ngayon sa hospital. Ang sabi sa akin ng doktor, yung tinurok niya nung Monday, hindi daw pala yun anti-rabies. Kumbaga, tiningnan nila kung ano yung gamot na binigay niya sa akin. So, pansamantala, tinurukan nila ako ng pang-Nihon, pang-Japan. So, ngayon, ang sinabi po nila, yung gamot na ituturok sa akin, is talagang anti-rabies. So, balik, kinuha pa po nila yun sa ibang bansa. Tiningnan nila kung mayroong katulad nung tinurok sa akin. So, pagkaturok niya po sa akin, bigla akong, parang nanghina ako. Sinabi naman po ng doktor na may pagbabago sa katawan. Parang kaya sabi niya, mag-stay ka muna ng 30 minutes. Ngayon, nung after mga 30 minutes, bumaba na po ako dun sa kailangan ko nang magbayad. So, lalo akong na-shock, guys. Grabe, sobrang mahal pala ng anti-rabies dito sa Japan. So, nagulat po ako. Galaw ka ang binayaran niya. Sumasama na yung pakaramdam ko after 30 minutes. Nung makita ko yung bayaran ko, lalo akong na-shock. Parang gusto ko manghimatay. 12,960 paano pag-pronounce. Ichimang ni Senkyu Hakuro Kojuyan po ang binayaran ko sa hospital. So, diba napakamahal? Akala ko kasi nasa 1,000 lang siya. Grabe guys, ito, ibibigay ko. Nagulat talaga ako, muntik na ako manghimatay sa sobrang mahal. Diba, nasyak ka na nga, nakagat ka ng aso, nasyak ka rin sa mga, na wala pala siyang gamot dito. So, mas lalo ka masasyak sa bayaran ng iyong, iyong babayaran. Nakakaloka. Gusto ko ng ito po guys. Ayan. Ayan. Ichimang ni Senkyu Hakuro Kojuyan. Ibig sabihin, isang lapad at 3,000. O, diba, guys? Yan. Mag-ingat po tayo kung tayo, kung tayo uuwi ng Pilipinas or kung saan tayo pupunta ng ibang lugar. Mag-ingat po tayo na makagat ng hayop, especially ang aso at saka pusa. Wala pong katulad ng gamot dito sa Japan. So, bali mag-uumpisa po tayo, mag-uumpisa ng gamutan. Kaya lang, hindi ko lang alam kung kung okay siya. Kaya, ingat na lang po. So, yan lang po ang aking karanasan sa kagat ng aso. Ingat po tayong lahat. Good morning!
Love you all. Dito po ako pumunta sa Shimembyo-in Kurobishi. Ayan nakatayo ang antena.